Ito ang He-Hod-Vav na ang ibig sabihin ay Jehovah. So ayun mga kapatid, mukhang tumatalino na kayo ngayon. Aba, mukhang marami na naman kayong natutunan mga kapatid. Well, anyway, itutuloy natin mga kapatid ang susunod na episode. At doon malalaman pa natin ang iba pang mga pangalan at lalong-lalo na ang bagong pangalan ngayon ng Panginoon. Pagkatandaan, ang bagong pangalan ngayon ng Panginoon, yan ay aking i-reveal. Halika kapatid at tayo'y mag-aral ulit. Dito ay marami tayong matutunan. Ang pangalan ng Diyos na walang hanggan ay Il-Olam. Mababasa natin sa Genesis 21:33. At nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamaring sa Beer-Siba. At sinabitla doon ang pangalan ng Panginoong Diyos na walang hanggan. Ang pangalang ito ay nakasulat din sa Aklat ng Ala-ala. Ito rin ang nakasulat sa Isaias 56:5. Sila ay bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng ala-ala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. At ngayon mga kapatid, narito na ang bagong pangalan. Apokalipsis 2:17 ay ganito ang nasusulat. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya ay bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. At sa 3:12 ng Apokalipsis din ay ganito naman ang nasasabi. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Unawain natin ulit mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Kung ganun mga kapatid, mayroon palang bagong sariling pangalan ang Panginoon. At ano naman kaya yon mga kapatid? Halika at ating alamin. Ang bagong pangalan ito ay matutunghayan sa Apokalipsis 11:1-3-4-6. Ito ang salitang Alleluia na sinasambit ng 24 na matatandang nakapalibot sa Diyos Ama. Ito ang Alleluia na pinupurit inaawit ng mga anghel, ng mga arkanghel at ng mga serapin sa kaluwalhatian ng langit. Ayon mga kapatid, Alleluia, yan na pala ang bagong pangalan ng Panginoon. Ating ang basahin sa Apokalipsis 11:1-3-4-6. Ganito ang nakasulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia! Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. At sila'y muling nangagsabi, Alleluia! At ang usok niya ay napaiilang lang magpakailanman kailanman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay. At nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan, na nangagsasabi, Siya nawa, Alleluia! At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia!
sapagkat naghahari ang Panginoon ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ayun na nga mga kapatid, naunawaan ba natin kung ano ang bagong pangalan ng Panginoon? Ito nga ang Hallelujah. Well, kung ikaw ay naguguluhan kapatid, ito pa ang paliwanag, pakinggan ng mabuti. Ang Hallelujah ay binubuo ng mga salitang Al, El at Uya. Ang Al ay nangangahulugan ng kataas-taasan. Mababasa sa Isayas 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Ayon mga kapatid, ang kahulugan ng Al. Ang kahulugan naman ng El ay Diyos, gaya ng El Elohim, El Shaddai, El Elyon, Il Ulam. Ang Oya o O-I-A ay pangalan ng tatlong persona. Ito ang Otheos, Estiros at Athanatos, o ibig sabihin, misal. Ito ang korona o putong ng Diyos Espiritu Santo, o tinatawag na misteryo prinsipal. Ito ang tatlong persona ng Diyos o ang kanyang tatlong kapangyarihan, o tinatawag na Tris Potencias. Alalaong bagay, ito ang ala, bait at loob, o memoria, entendimiento e voluntad. Ang kasaysayan ng mga ito ay matutunghayan natin sa mga huling kabanata. Aba mga kapatid, nasa huling kabanata pa pala ng aklat ng kapangyarihan ng Diyos ang kasaysayan patungkol rito. Well, kung ganun mga kapatid, ating hintayin, darating din naman tayo roon mga kapatid. Huwag lang muna tayong mainip at hayaan nating matuto ng lubusan. Well, anyway mga kapatid, magpapatuloy tayo. May iba pang mga pangalan ng Diyos na binabanggit sa Biblia, gaya ng Aha. Ito ay nakasulat sa mga awit 40:15. Mga pahamak nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan na nangagsasabi sa akin, Aha, aha. At ng Miktam, mababasa sa mga awit 56. Sa Pangulong Manunugdog, itinugma sa Al-Tashet, awit ni David, Miktam, ng kanyang takasan si Saul sa yungib. At ng Aba, mababasa sa Galasya 4:6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kaniyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ang tatlong pangalang ito, ang Aha, Miktam at Aba, ito ay may malalawak at matatayog na kahulugan na matutunghayan sa misteryo prinsipal. Gayon din naman ang 22 pangalan na inawit ni David sa mga awit 119. Ngayon mga kapatid, bubuksan na naman natin ang ating Biblia sa kalagitnaang bahagi nito. At rito ay ating mababasa ang 22 pangalan na inawit ni David. Katulad ng Aleph, Beth, Zimel, Daleth, He, Vav, Zain, Teth, Tith, Hud, Kap, Lamed, Mim, Nun, Samek, Ain,
Pi, Chadai, Kop, Ris, Sin, at Tao. Ang mga pangalang ito ay may marikit at katangi-tanging kasaysayan na mga tutunghayan sa Kabala, sa misteryo prinsipal at sa Siete Llaves. At ngayon naman mga kapatid, ay dumako naman tayo sa pangalang lihim ng Diyos. Sa Mateo 11:25 ay ganito ang nasusulat. Inilihim sa mga pantas at matatalino at ipinahayag sa mga sanggol. At sa Mateo rin sa 21:16 ay ganito naman ang sabi. Sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Kung ating papansinin mga kapatid, ay mayroon ditong nababanggit na mga sanggol at sumususo. May kaunting katanungan ako sa inyo mga kapatid. Ano ba ang nababanggit ng sanggol sa kanyang unang iyak? May kasagutan ka na ba mga kapatid? Alam mo ba kapatid na ito ay isang lihim rin na pangalan ng Diyos? Kung ganun mga kapatid, halika at ating alamin. Ito ang lihim na pangalang tinutukoy at inaawit sa 89 ng mga awit na ang sabi, O Panginoong Diyos ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? O ha! Ayon mga kapatid, narinig nyo ba ang aking nabanggit? O ha! Yan kapatid ang kasagutan sa aking tanong kanina na kung ano ang nababanggit ng sanggol sa kanyang unang iyak. Hindi ba? O ha? Yan rin kapatid ay ang lihim na pangalan ng Diyos. Teka. Mukhang dumarami na talaga mga kapatid ang inyong mga nalalaman. Well, anyway, ipagpatuloy pa rin natin at nang madagdagan pa. Ang sinasabi naman ng iba, ang pangalang lihim ng Diyos ay napapaloob sa winika niya kay Moises na ganito, Ahi Asher Ahi, o Ako Yaong Ako Nga, mababasa sa Eksodo 3:14. At sinabi ng Diyos kay Moses, Ako Yaong Ako Nga. At kanyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni Ako Nga. Ang pangalang sinasabi nila ay dili iba't ang Iho o Hodhi Vauhi. Ito ay mababasa sa awit 119:33-41 at 73. Ang pangalang ito ay matutunghayan sa Kabala, sa Encyclopedia Britannica at sa Morals and Dogma. Nasa pangalang ito, anila ang lahat ng lihim na maaaring masabi ukol sa anyo at kalagayan ng Diyos. Ang mga paliwanag nila ukol dito ay matutunghayan sa Morals and Dogma ng Amerika. Isa sa mga banal na kasulatan na batbat ng hiwaga at kababalaghan at kinatititikan ng 1,001 pangalan ng Diyos ay ang misteryo prinsipal. Sa aklat na ito ay natitipon halos ang lahat ng pangalan ng Diyos na iginagalang at sinasamba ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Ang karamihan sa mga pangalang ito ay nasusulat sa 3 titik o letra at hindi buong salita. Bawat titik ay nakasulat sa mga dulo ng tatsulok o trianggulo. Tangi sa mga tatsulok o trianggulo ay makikita pa ninyo ang iba't ibang hugis ng iba't ibang larawan. Sa trianggulo ay makakakita kayo ng ganito: letter A,
G at A. Ang kahulugan ng letter A, G at A ay ganito: Philam, Guam, Eximineral. Ito ang sinasabi sa misteryo prinsipal na pangalan na nakasulat sa sinag ng araw. Ito ang pangalang itinuro ng Diyos Ama sa Diyos Anak na ang sabi, ang sinumang makaalam ng aking pangalan, iyan ang magiging mapalad sa lupa at sa langit. Ayon mga kapatid, napakaliwanag na kung malaman lang pala natin kung ano ang pangalan ng Diyos Ama, ay tayo ay magiging mapalad sa lupa at sa langit. Well, mukhang lalo ka ngayong nagkaka-interest mga kapatid. Gusto mo na bang malaman kung ano ang pangalan ng Diyos Ama? Kung ganon, kapatid, abangan ang susunod na episode. Yan ay aking i-reveal. At doon ay aking ihahayag sa iyo ang lihim na pangalan ng Diyos Ama. Maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Bye-bye.